Yan mga kaparm mo. Ito po yung puno o area na inabutan kami ng ulan habang nag-emergency shots. Ngayon ay 34 days na. Ito po yung ni-spray natin, hugasan natin ngayon na may kasamang 2 pack ng sabon. So siguro yung iba nagtataka bakit gumagamit tayo ng sabon. In my own protocol, ang sabon po ay marami pong purpose sa akin. Una, nakakatulong po siya para matanggal yung matitinding kapit ng natuyong kusot. Pangalawa, yun po mga dagta galing sa ihi ng insekto, yan po ay mas nalilinis or mas nauhugasan. Pangatlo, siya po ay nagsisilbing insect repellent dahil ang sabon po ay meron pong kakaiba yan na amoy. At hindi rin po gusto ng insekto ang sa kanilang panlasa at pangamoy. Ayan o. Yan. So, kaya po hinahaluan namin ng sabon. Ayan po, yung malapit po dito sa bahay. Para hindi rin po magreklamo na mabaho. Ayan. At the same time, mas madali pong pagpagin yung mga natuyo po ng mga pusot. So, yung iba po ay nagre-react sila. Bakit daw tayo ay gumagamit ng sabon? Disclaimer po, kanya-kanya po tayo ng protocol sa paggamit ng kung ano po yung makakatulong sa atin. At mula pa po sa aking mga magulang ay ginagamit ko na po ang sabon. So, minsan, mayroon lang pong pagkakataon na yung iba gumagaya or ginagamit nila yung protocol. Pero pagdating sa monitoring ay mahina sila. May pagkakataon din na ginagamit yung protocol natin pero hindi naman sinusunod yung reseta natin. Kasi nga, may pagkakataon na mahal daw. Ngayon, kung magkakaroon bigla ng kakaibang resulta, nagtataka sila. Bakit? Kasi, kung may ibinigay po ako na mga mixing combination at hindi naman nasunod at pinapalitan nila, meron po talaga yung mga pagbabago. Kaya kung ano po yung reseta ko at kung ano po yung recommend ko hanggat maaari, yun po ang dapat na sinusunod. Kasi kahit magbigay po ako ng reseta at kayo din naman po ang masusunod pagdating sa mixing at hindi rin po masusunod kung ano yung aking nirekomenda sa inyo, hindi rin po yan mangyayari. Pangalawa, kapag ganito pong maulan, aktibo po ang scab. Ang scab po ay isang uri ng fungus na ang tinitira po niya ay yung balat po ng ating mangga. Kaya nagkakaroon po ng sakit sa balat ang ating mga mangga. So, number 1 dyan ay anthracnose. At pangalawa, yung sa butil naman po ay scab. So, kaya yan, ganyan po ang ginagawa natin. Tinatanggalan po natin ng kusot o pinapagpag. Ang tawag po natin dito ay hugas, mga ka-farm. So, yan. Kung mainit naman po ang panahon at madali pong tanggalin ang kusot, hindi na po ako gumagamit ng sabon. So, shout out sa mga katulad ko na gumagamit ng sabon. Comment lang kayo sa baba kung gumagamit ba kayo ng sabon sa inyong pagmumangga, mga ka-farm. So, yan po. Yan po ay patunay lang natin na ang sabon po na powder ay ginagamit natin sa ating pong mango protocol, mga ka-farm. So, abangan nyo po. At mga ilang araw pa, ito po ay malalaki na. Ayan. So, yan po. Kita nyo po. Yan. 34 days pa lang po yan. Pero inagaw po namin yan sa ulan. Emergency shots namin ng 29 days. Ayan po. At ngayon po ay bumalik kami ng 34 days, mga ka-farm. So, ang regular hugas po talaga ay mga 36 to 38 days. Subalit, kung ganito po ang sitwasyon, nakita po natin na umiitim na at nagkukusot na at nabubulok, kailangan po nating unahan dahil tayo po ay more on prevention, mga ka-farm. So, yan po. Meron pong mas malaki na sa munggo at meron halos kasing laki na po ng mais. Ayan. Dito po tayo sa may malapit sa bahay at una, sabi nga po nung may-ari nung bahay dito ay wala silang naamoy na mabaho mula sa unang araw ng aming pag-spray hanggang sa ngayon na kami po ay naghuhugas na, mga ka-farm. So yan po. God bless. Happy farming. I love you all.